ay pinagdiriwang natin ang dakilang kamistahan ng Pasko ng pagsilang ng ating Panginoon sa Kristo. Ang Diyos na sumasa atin ngayon, bagaman kayo ngayon ay nalulumbay sa pagkawala ni Fernando na inihatid natin sa kanyang muling hantungan gawa ng kanyang kamatayan. Pero talagang gano'n, hindi natin pwedeng schedule ang pagdating ng kamatayan. Sabi nga ni Jesus, parang magnanakaw. Hindi natin alam kung kailan darating. Kaya tayo palaging pinaghahanda. Bahagi ng pagkilala ng katotohanan na ito. Kaya nga nawa ay maipagdiriwang pa rin ba natin? Well, siyempre, medyo may kabawasan. Wala na si Fernando. Bahagi rin naman kung saan ay huwag din natin kalimutan na ang tunay na kahulugan ng ating pagdiriwang ang Kapaskuhan ay makita yung alin, yung ang Diyos na sumasa atin. At ang kaganapan ng pagliligtas ng Diyos. At sana rin po, makita niyo rin ito kahit na sa panahon ng inyong pagdadalamhati. Hindi nga lang tayo makapagsasaya katulad ng pagsasaya ng iba na hindi namatayan. Pero nawa, makita natin na ito ay isang pagkakataon na magkakaroon ng kaganapan, partikular para kay Fernando, na higit niyang pakinabangan ang kahalagahan ng pagliligtas ng Diyos. Kasi yun ang kaganapan na kung bakit siya napalito sa daigdig na ito, kung bakit ang Diyos ay naging tao, kung bakit ang salita ay nagkaroon ng laman, kung bakit si Jesus ay isinilang sa Bethlehem upang tayo ay salipin mula sa ating kasalanan at kahinaan. So yun po nawa ang huwag nating kalimutan. Bagaman tayo nagdadalamhati sa kanyang pagkawala, makita natin na ito rin ay isang paraan na nawa at magbigay sa atin na pagkaunawa at bahagi pa rin na maintindihan natin ang kahalagahan ng Pasko ng pagsilang ng ating Panginoong Jesucristo. At dumudulog tayo na nawa, higit na pakinabangan ito ni Fernando. Kaya nga po, kalimitan, sinasabi natin na nawa yung ating mga kaalaman tungkol sa ating pananampalataya ay tumulong sa atin na pakinabangan ang biyaya na ito, lalong-lalo na sa pamagitan ng pagtanggap natin ng mga sakramento. Wala po sa simula, sakramento ng binyag, ang sakramento ng kumpil, na kung saan ay pinagtitibay natin ang ating pananalig, ang sakramento ng kumpisal, para maging maliwanag natin na anytime pwede tayong kunin ng Panginoon at maging handa tayo. Most probably, kasi nakapamumpisal tayo. At ganoon din naman, kaya nga natin pinapamalig din yung alin, yung kahalagahan ng pagkapahin ng langis sa mga may karamdaman. Kasi yun ay assurance, tawagin natin, na
higit na pakinabangan yung biyaya ng pagliligtas ng Diyos na naisuko natin ang ating sarili sa harapan niya. At hinahayaan natin na alin na tayo ay gabayan ng pananampalataya na ito. Pananampalataya na nagnanais na tayo ay magkamit ng kaligtasan. Kasi yun po ay isa sa mga huwag natin kalimutan kung bakit ang Diyos ay naging tao. Para ang tao ay nawa maibalik sa orihinal na plano ng Diyos na alin kasama tayo doon sa kaharian niya sa kalangitan. At nawa, yun ang tunay na kaganapan ng alin na ang Diyos ay sumasa atin. Bagamat, sabi nga natin, yung Kapaskuhan ay pagdiriwang natin, ang Diyos ay sumasa atin. Hindi lang sa panahon ng kamatayan, ngunit sa panahon ng buhay natin sa daigdig na ito, at sa bawat pagtahak natin sa mundong ginagalawan natin, makita natin na ang Diyos ay sumasa atin. At nais niya na tayo ay higit na makinabang. Ano lang ang kailangan natin? Ay gumawa tayo ng mga liwanag ng pagkilos na ito ay hindi masaya. Yung biyaya niya ay higit natin pangalagaan upang sa ganun ay magkaroon tayo ng kapanatagan na talagang halimbawa si Fernando ay makasama ng Diyos sa kanyang kaharian sa langit. At kung sakali mayroon siyang pagkukulang, hindi natin alam. Pero mahalaga na sabi kaya palagi natin ipinamamanik na kumahari na huwag kayong mayang magpatawag ng pari para mapahiran yung mga kapatid natin ng Santo Oryo. Kasi yun ay bahagi ng ating paghahanda na higit natin pakinabangan ang Diyos na sumasa atin. Kasi yun ay pagkilala natin ang Panginoon. Talagang gusto kong pumunta sa iyo kasi yung buhay ko sa daigdig na ito ay pagkilala. Kasi kapag tayo may sakit, hindi na tayo makapunta sa simbahan. O maaaring sa gitna ng ating katandaan ay hindi na natin kayang tumayo ng mahaba para makapagsimba. Kaya maganda na pahiran tayo ng Santo Oryo at the same time maging kompleto, magsisimba sa TV, yung pong pagmimisa sa TV, sa radyo, sa cellphone, yun po ay para sa mga sakit. Kung wala kayong sakit, magsimba mismo kayo sa simbahan. Bahagi yun. So, ibig ko sabihin, ay ginagawa ng paraan ng simbahan na nawa ay tayong lahat ay tunay na makatugon sa ating panawagan at para makumpleto ay yung mga may sakit natin, mga matatanda, yung mga hindi na kayang pumunta sa simbahan na doon na lamang sa TV sisimba, ay kapag napahiran kasi ng Santo Oryo, pinapupuntahan natin ng ating mga lay ministers of Holy Communion para makumpleto. Makumpleto na rin kasi tinanggap nila yung salita ng Diyos at matanggap din nila yung katawan ng Diyos. Kaya yun ay bahagi yun. Sabi ko yun ay siguridad natin. Kasi dito pa man din sa lupa, ay maliwanag. Tinatanggap nito yung Diyos. Kasama nito ang Diyos. Yun naman ang langit Ano ba yung langit? Hindi lang kaligayahan, wala katapusan. Pero ang langit ay kasi nandoon ang Diyos. Kaya nga inalisan ng simbahan sa itang limbo, inyong maalala. Kasi yung limbo ay doon yun para sa mga
bata na hindi nabinyagan. Ang sabi ay kapag namatay yung bata na hindi nabinyagan, pupunta yung sa limbo. Ano yung limbo? Yung kaligayahan. No? Ano yung kaligayahan, walang katapusan. Pero wala din ang Diyos. Hindi kaligayahan yun. No? Kasi ang tunay na kaligayahan ay dapat kasama natin ang Diyos. Yun ang nagdudulog ng kaligayahan. At ito ay dinudulog natin.